Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon kayong katanungan, mangyaring lumapit lamang po sa ating welcome table doon sa katabi ng entrance at malugod po naming sasagutin ang inyong mga katanungan at makilala po kayo. Kaya sana po ay makita namin kay mamaya. Muli, welcome. Ngayong hapon ay ipinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Ecclesiastes o mangangaral. Si Pastor Peter Martin ay mangangaral mula sa Ecclesiastes chapter 7 verses 1 to 14. Ipinapaalala sa atin ni Pablo, Apostol Pablo, na ang katawan ni Kristo ay binubuo ng maraming bahagi na bawat isa'y kahanga-hangang inayos ng Diyos at naglilingkod ayon sa mga kaloob na ibinigay sa kanila. Katulad ito kapag tayo'y sabay-sabay na umaawit. Ang ilan ay umaawit ng melodya, ang iba na may mas mababang bass, at ang iba pa'y may kanya-kanyang harmonia. Maaaring magkakaiba ang lakas o husay ng bawat tinig, ngunit kapag pinagsama-sama ay bumubuo tayo ng iisang awit. Sa pamamagitan ng iisang espiritu, kung saan tayo'y bininyagan, tayo'y kabilang sa iisang katawan at itinataas natin ang ating papuri sa iisang tinig. Mga minamahal, pagnilayan nating muli ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan at tulad ng propetang Isaias, hayaang maitaas ang ating mga puso sa presensya ng Diyos na may pagkamanghang ipinapahayag, banal, banal, banal ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y tumayo at sambahin natin ang Panginoon sa ating pag-awit.
palaging sumasa atin. Pag-isipan ang biyayang kakamtan, kung tayo'y kanyang kalugdan. Purihin ang Panginoon, siya'y awitan natin. Halina't sama-sama natin siyang walhatiin. Pagpupugay ating ulit-ulitin, o siya ay sambahin natin. Pagpupugay ating ulit-ulitin, o siya ay sambahin natin. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa katotohanang namatay si Jesus, kundi higit sa kung para kanino siya namatay. Para sa mga makasalanan at mga nagrebelde laban sa Kanya. Ang ating pagsamba, mga minamahal na kapatid, ay bunga ng kamangha-manghang biyayang ito. Atin pong awitin, All I Have is Christ. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah.
Sinasabi rin sa atin ni Apostol Pablo na ang pagkapagod at unti-unting pagkahina ng ating mga katawan at ang lahat ng pagdurusang kasama ng ating pamumuhay sa mundong ito ay magaan at panandaliang kapighatian lamang na naghahanda para sa atin ng isang walang hanggang kaluwalhatiang hindi maihahambing sa anuman. Kaya't ang ating paningin ay hindi nakatuon sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the water's cool flow bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in darkness of night, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes, God leads His dear children along. Some through the waters, through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long.
the mire and away from the clay. God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. In the night season and all the day long. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Unang Korinto, Kabanata 15, talata 50 hanggang 58. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sasabihin ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Malulupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Unang Korinto, Kabanata 15, talata 50 hanggang 58. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Salamat, PJ. Salamat also for our musicians and for our prompters and of course, Brother Ian. Tayo po yung manalangin. O Diyos, Ama, Panginoon, kayo po ang may kapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming Diyos na naglikha ng buong mundo. Kayo po ang may alam ng lahat ng nangyayari sa mundong ito. Kayo po ang may kapangyarihan sa mga nangyayari, Panginoon Diyos, na may giyera sa Middle East. Salamat at may kaginhawaan po kami na meron po kaming isang Diyos who is in control sa lahat po ng pangyayari ngayon. Naalala nga po namin at nabanggit din po, Panginoon Diyos, yung nakita po ni Isaiah sa chapter 6, na ang Panginoon na nakaupo sa isang trono na mataas at ang laylayan ng kanyang damit ay pumupuno sa templo, Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, Panginoon Diyos, kung ano man ang nangyayari sa mundo, Father, you are still in control.
Yung nakita mo po ni Isaiah, nakita niya po yung mga anghel na nagsasabing, banal, 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 holy, 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 Lord, you are holy. Nababasa din po namin sa pahayag sa Revelation, chapter 4 and 5, the same things that the angels are saying, holy, holy, holy are you, above all else. Salamat, Panginoon Diyos. Hindi nga namin minsan maunawaan kung bakit ang trato niyo po sa amin ay napakabait, napakabuti po ninyo sa amin. Mga anghel, nagkasala, hindi niyo niligtas. Kami hindi nararapat, Panginoon Diyos, ngunit nagpadala pa kayo ng tagapagligtas sa amin. Aming Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, na alam po namin, lahat po kami dito, mula sa pastor hanggat sa pinakaduluduluhang miyembro, kahit mga tagapakinig today, lahat po kami nagkasala. Lahat po kami may kahinaan. Lahat po kami hindi sapat ang mga ginagawa namin para sa inyo. Hindi po namin kayang tapatan at hindi po namin gustong tapatan. Ang naalala lang po namin ang sinabi ng inyong anak na si Jesus, na kung sino man ang lumapit, ay meron po kaming kaligtasan. At ang aming mga kasalanan ay sinama na po niya sa krus na nagdanak ng dugo para sa amin. Father, salamat na the only things that we can claim in this life is forgiveness because of the statement and because of your Son, Jesus Christ, who has paid for our sins, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat din po kami na may kapayapaan po kami dito na gawin ang aming ginagawa, makapagkanta, makapag-fellowship, makapag-one another's, makapag-preach nang walang gobyernong nakikialam po sa amin na napakaganda, napakalamig, minsan nakakaantok nga. Ngunit, thank you, Lord God, that you bring us, Lord, to this place with the freedom. Kaya po namin nababanggit, naalala po namin ng mga kaibigan po namin sa ibang bansa, mga churches, yung nag-preach dito, si Pastor Alvin, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, at nakauwi na po siya sa war zone, sa Dubai, na ginigera kahit hindi naman kasali sa gera. Salamat, ang kanyang iglesia ay nakapag-service na naman today. Salamat, Panginoon Diyos, at meron pala kaming isang iglesyang kagaya po namin na nasa gitna ng disyerto na nagbibigay ng luwalhati sa inyong anak. Gabayan niyo nga po at please protect the churches there in the Middle East. Allow them, Lord, give them that opportunity right now habang nangyayari ang gera ng Iran versus America and Israel at lahat ng mga Middle Eastern countries na involved na, Father, would you just allow the churches to just be protected? Lagyan nyo nga ng hedge ng protection among these people, your people. Bigyan nyo na ng pagkakataon makapagproklama ng inyong pangalan. Bigyan nyo ng gawin nyo sila ng ilaw at asin, Lord God, in that place. We pray, Lord God, also habang nangyayari po yan, naapektahan din po kami dito dahil sa mga gastusin. Ang gasolina, napakataas na po. Ang bilihin, Panginoon Diyos, napakataas na po. Dinadalangin po namin ang aming presidente, Lord, bigyan niyo nga siya ng katalinuhan at karunungan na naaayon sa mga nangyayari po, Panginoon Diyos, sa mga araw na ito. I pray also for our initiatives, Father, in this church, na gusto po namin maging mas effective kami to proclaim the Great Commission, Father. Help us, give us wisdom, Lord. Allow, Lord God, your people to be used, not only inside the church, but outside the church as we move forth. Salamat, Panginoon Diyos, na alam po namin, pag lumapit po kami sa inyo, humingi po kami ng tulong pagdating sa mga may sakit sa amin, naririnig niyo po ang aming mga panalangin. Alam niyo po kung sinong may karamdaman, Father. Alam niyo po kung sino nangangailangan ng financial, ng mga pang-pinansyal.
Alam niyo po ang aming mga damdamin na minsan nagtatampo po kami sa inyo. Kahit po nagtatampo yung iba sa amin, Panginoon Diyos, kayo na nga po lumapit. Ganun naman po kayo eh. Wala naman kaming kinalaman. Sabi nga ng kinakanta po namin, kung hindi mo lang kami pinabayaan, Lord, dire-diretso kami sa impyerno. At nagpapasalamat po kami na alam po namin meron kaming Diyos who cares for us. Naalala din po namin ang mga may birthday. Kanina din sinabi po namin si Brother Joel, si Kuya Shad, si Ate Gigi, si Kuya Dwin, si Brother Ian Tolentino at iba pa, si Brother Jem. Would you bless them this week? Would you allow them just to be thankful for all the things that you've given them and continue to bless them? Meet them, seek them out, Lord God, and show what kind of a God you are. Salamat, Panginoon Diyos, sa hapon na ito at alam po namin kahit minsan nakakaantok po, Father God, ang 1:30 onwards. Would you just give us the strength, give me the strength, open our eyes and open our hearts and our minds sa mga ituturo ngayong araw na ito. At lumalapit po kami at we ask that you give us an encounter. We want to encounter you today, O God. Lahat po ito, ang aming salmon sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayun, may mga sumasagot sa hapon. Sa umaga, hindi mo maaasahan yung mga yun. Ang ating title for today is Magandang Payo mula sa Mabuting Balita. O Magandang Balita. Magandang payo mula sa magandang balita or pwede na yan. May I ask each and every one of you to stand, yung mga may kaya lang, para basahin po natin and bigyan honor sa mga ngaral, chapter 7, verses 1 to 14, at magbabasa ako mula sa Magandang Balita, Bible, Tagalog version 2001. Verse 1 reads, Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang. Sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao, at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagkat sa kalungkutan ng muka ang puso ay sumasaya. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal. Sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palayok, gayon ang halakhak ng hangal. Ito may walang kabuluhan. Tiyak na ginagawang hangal ng pang-aapi ang pantas at ang suhol ay sumisira ng isipan. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu, patience. Huwag kang maging magagalitin, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal. Huwag mong sabihin, bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito? Sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito. Mabuting gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw. Sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi, at ang kalamangan ng kaalaman ay iingatan ng karunungan ang buhay ng sa kanya'y may taglay. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganahan ay maggalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos na ang isa pati ang isa pa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Maaari na po tayong maupo. And may the Lord bless the reading of His Word. The only perfect part of our sermon today is the reading of His Word. Habang nag-aaral po ako ng PDF tungkol sa Genesis chapter 1 to 11 po,
May nakita ako ilan sa mga sinaunang teksto na mas matanda pa sa Genesis or sa Torah. Siyempre naniniwala po tayo na ang Genesis na sinulat ni Moises at nag-compile siya ng mga manuscript para magawa yung buong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy na si Moises nga ang nagsulat, ay alam po natin ito ay sinulat between the 14th to 12th century BC. Ngunit, huwag po tayo magugulat kapag meron lumalapit sa atin at matutuklasan po natin na may mga manuscripts o mga sulat na mas matanda pa dito. Ito'y galing sa ibang mga bansa, ibang mga especially pag galing sa Babylonian Empire. Isa sa mga kasulatan na ito ay ang tinatawag na The Code of Hammurabi. Si Hammurabi ay isang Babylonian king na naghari at sumulat ng itong mga batas noong 17th century BC. Tandaan natin, mas matanda yung 17th century BC kasi, di ba, pababa, 17, 16, 15, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So, 17th century BC, sinulat yung Code of Hammurabi or Kodigo ni Hammurabi. Ito ay isang legal text at ito yung pinaka well-organized, mahaba, mahusay, at nagre-represent ng legal na text mula sa Far East. So parang ang sinasabi ko dito is ito ay sinulat para sa mga tao sa Babylon. Ito ay parang Code of Hammurabi, how they shall live. Ito ay pag tinignan mo sa Google, tinitignan ko nga kanina, may makikita kang parang isang malaking bato. Tapos kinarve out sa taas, siguro 7 feet daw yun, so matangkad sa akin ng konti. So ganyan katalaki, isang bato na malaki siya. Sa taas si Hammurabi, kinakamayan yung sun god, na ang pangalan ay, hindi ko na maalala kung anong pangalan niya. Pero si sun god at parang siyang humihingi ng payo sa Diyos, sa Diyos-Diyosan niya. Sa ilalim is parang mga hieroglyphics na kasulatan, meron siyang mga code o mga law. Ito'y nakita noong 1901 ng mga French archaeologists sa Iran. So ito ay isang magandang example na people were already writing things even before the Bible. Huwag kayong matakot. Wala naman tayong problema. Dapat tayong insecurity na sasabihin natin na may mas matatanda pang kasulatan tungkol sa Bible. Maganda po siya. The Code of Hammurabi. Bigyan ko kayo ng 2 example ng kanilang law. Law number 229. Sa Code of Hammurabi says, at English na lang, if a builder constructed a house that collapsed and killed the homeowner, that builder shall be put to death. The next law, law number 230 says, if the homeowner's son was killed in the collapse, the son of that builder shall be put to death. Para natin nakikitang an eye for an eye, a tooth for a tooth, na naririnig din natin. At alam po natin, this is biblical, di ba? Yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ang Code of Hammurabi ay mayroon 300 plus na batas na naroon na para sa mga taga-Babylonia kung papaano silang mamumuhay. Okay? Paano sila mamumuhay? Ano ang tama? Ano ang mali? Ano ang dapat maging kahihinatnan at iba pa? Mga archaeologists, mga eksperto dito sa mga manuscripts, sa mga wastong pangaral, sa mga sulatin, ay nagsasabing binibigyan ng mataas na parangal ang mga sulatin na ito. At sinasabi na napakaganda nitong isang Code of Hammurabi. Mga kapatid, ginagawa rin yun ng Biblia. Mas mabuti nga lang. Sinasabi nito sa atin kung paano mamuhay ayon sa maraming taong may akda at isang badal na may akda. Many authors and one author.
we have David, we have Moses, we have Paul, we have the gospel writers, and today we have Solomon. Chapter 7, Ecclesiastes. Ang itinuturo sa atin ni Solomon, paano tayo mamumuhay. For them bilang mga Israelita at that time, and for us bilang Kristiyano today. Parang sinasagot ni Solomon yung huling bahagi ng huling talata sa chapter 6. Okay? Ito, bakit? Ito yung context ngayon. Pag titignan mo yung context, yung last verse ng chapter 6, ito yung sinasabi. Sapagkat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya ng ilang araw sa kanyang walang kabuluhang buhay, na kanyang ginugol na gaya ng anino. Sino makapagsabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? Sa madaling salita, ang ginagawa po ni Solomon dito ay sinasagot yung tanong na yun. Ano ang mabuting paraan ng pamumuhay sa buhay na ito na lumilipas? Hindi po natin masasabing, hindi ko alam eh. Bahala na. Basta alam ko John 3:16, okay na ako eh. Basta alam ko may faith ako kay Jesus, okay na. Hindi ko na kailangan mag-church. Online ako 3 times. 1 time mag-aano ko. Pupunta ako doon para kunwari makikita naman. Hindi eh. May sinasabi po si Solomon na I'm sure sinasabi din ng Diyos sa atin today kung paano mamumuhay tayo sa mga oras na lumilipas sa atin. These are the basic questions about the meaning of life. Ano ang mabuting tao? Ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya ng ilang araw? Lagi sinasabi ni Solomon sa atin, life is meaningless, di ba? Life, walang kabuluhan, especially without God. Binibigyan din niya rin ang husto sa inyong pangangaral niya sa atin, di ba? Life is meaningless. Pero, malaking pero. Pero, sa maikling panahon na nandito po tayo na namamatay na tayo, mula sa point of birth natin, namamatay na po tayo agad, gusto pa rin niyang malaman kung paano mamumuhay tayo ng maayos. Hindi tayo iniiwan sa dilim. So sinasagot ni Solomon ang tanong sa ating mga talata ngayon. At dito, nais din ng Diyos na mamuhay ng maayos ang kanyang mga tagasunod. Dahil higit na nagmamalasakit siya sa atin na mamuhay ng tama, it is the reason why we are here today. Pinag-aaralan ng gawain ni Solomon, ngunit hindi, ang mas mahigit pa dyan at mahalaga, hindi lang ito gawain ni Solomon, ito ay gawain ng Diyos para sa atin. At ito ang tinig ng Diyos sa kanyang bayan, Israel in the Old Testament, and for us today. Paano mamumuhay? Paano tayo mamumuhay? Ang magandang payo ni Solomon ay gagawin natin 3 bahagi today. May 3 points po tayo. Pagnilayan ng kamatayan, pagyamanin ang karunungan ng makadiyos, at alalahanin ang paglalaan ng Panginoon. Sinasabi niya dito sa verse 1 pa lang, ang mabuting pangalan, stop right there, ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. Yan, yung verse 1 pa lang. Diba? So, tinatanong natin, paano tayo mamumuhay? Ecclesiastes chapter 6, verse 12, last verse. Ito, gawa ka ng mabuting pangalan. Gawa ka ng maayos na pangalan. At kapag mamamatay ka na maayos. For who knows what is good for man while he lives the few days of his vain life? What do we do? Ang answer, have a good name and have a good death. Alam na po natin sa mga Kawikaan chapter 22 verse 1, sinasabi dito, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan. Siyempre, a good name is to be more desired than great wealth. Pero siyempre, gusto natin parehas, di ba? Sino may gusto ng kahirapan lang? Wala naman sa atin eh. Lahat tayo gusto natin parehas. And it's okay, it's fine. Pero ano nga ba ang mabuting pangalan na sinasabi ni Solomon dito? Bibigay ko sa iyo kung ano yung hindi mabuting pangalan. Hindi ito nagmumula sa internet. Hindi ito nangyayari sa isang iglap.
Wala itong kinalaman sa kasikatan at sa kapalaran ng tao. Maaari kang maging isang mahusay na TikTok dancer. Maaari kang maging isang mahusay na influencer sa Facebook. Maaari kang mahusay maging magagaling na mag-post ng litrato sa Instagram at dumami ang followers nyo. Ngunit hindi ito katumbas ng isang, verse 1, mabuting pangalan. Isang mabuting pangalan ay maaaring mawala kapag nabunyag ang katotohanan. Siyempre, nakikita natin yung mga pastor na pasaway, na meron palang double life. Tanggal ang mga mabubuting pangalan nila. Sayang. Hindi po yun ang mabuting pangalan. Ang mabuting pangalan ay ang pagkakaroon ng mabuting reputasyon. Isang mabuting character. Isang taong madaling patunayan. At isa sa parang gusto mo, it's easy to recommend. Di ba? Kapag naiisip ka ng mga tao, ano kaya ang mga katangian ang tinatanong at pumapasok sa kanilang kaisipan? Ano mga ito, ang mga ito ba ay mga katangian ng isang Christian? Mas kilala ka ba sa pagiging masayahin or sa pagiging magaling mamintas? Kilala ka ba sa nagsasabi ng katotohanan? O pag nagkwento ka, parang sinasabi mo, ano kaya yung tama doon? Ano kaya yung hindi? Ano kaya yung gawa-gawa lang? Kilala ka ba sa mainit ang ulo mo lagi? Or mapagbigay ka lagi? Nais ni Jesus na magkaroon ka ng mabuting reputasyon, mga kapatid. Hindi lamang para sa inyo, pero para din para sa Kanya. Pag tinitignan natin, babalikan natin yung verse, ano ang kinalaman ng pagninilay-nilay sa kamatayan sa isang mabuting pangalan? Pag binasa natin yung buong talata, sinasabi dito, ang mabuting pangalan ay may mas mabuti kaysa sa mamahaling pamahid. At ang araw ng kamatayan, yan ang gusto natin ma-emphasize, di ba? Pag nilay-nilayan natin ang kamatayan, kaysa sa araw ng kapanganakan. Sinasabi dito ni Solomon na isang mabuting reputasyon ay mas okay kaysa sa aroma o masarap na aroma. Di ba? Kaysa sa mamahaling pamahid. Yun ang sinasabi ni Solomon. Kasi alam niya, nung panahon ni Solomon, ang mga mababangong langis, pamamahid, mga ointment, ay napakamahal. Naalala natin ang langis na nasabi nga ni Judas. Pati kaninang umaga, hirap ako maalala si Judas eh. Di ba nung nandun si Mary Magdalene, kinuha yung napaka-expensive oils. Di ba nilagay sa paa ni Jesus? Sabi ni Judas, huy! Sayang yan. Dapat binili na lang natin ng cellphone. Joke lang. Sayang yung pera. Dapat binigay na lang sa whatever, sinabi ni... Pero ang point doon is mahal, yung pabango na yun. Ito yung nangangahulugan. Ito ang mga... Pag meron kang mababangong ointment, mababangong langis, ito ay para sa mayaman lamang. At kino-compare ng verse dito, ang pagkakaroon ng mabuting reputasyon para sa integridad ay mas mahalaga kesa sa pwede mong sa kayamanan. Kasi ang sinasabi dito is you have that oil, you have that ointment, you have that pamahid na mahal, mas mahalaga yung reputasyon mo. Mas mahalaga, maganda yung pangalan mo. Nakikita rin natin ang talatang ito, tumutukoy sa kamatayan ng isang tao. Kasi tignan mo yung sa second part, at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Bakit? Sabi niya, mas mabuting nang mamatay na may mabuting pangalan kaysa mamatay bilang isang mayaman na tao na ang katawan ay pinangaralan ng mamamahaling pabango. Siyempre, pag mamatay po tayo, gusto natin mabango ang ating pangalan at mabango rin ang ating pabango. Pero ang dakilang karangalan
sa pangalan ay malayong mas maganda kaysa sa mabuting mga pabango. Ang paghahambing sa unang bahagi ng talata ay nakatakda ng paghahambing ng kasunod. Kasi sabi dito sa second part of the verse, ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Ano ibig sabihin yan? Ang araw ng kamatayan, mas mabuti daw kaysa sa araw ng kapanganakan. Paano natin babasahin yan? Ito, may konting translation ako sa sarili ko. Kung paano ang mabuting reputasyon ay mas mabuti kaysa sa mamahaling pamahid o langis, lalo na sa kamatayan, gayon din ang araw ng kamatayan, mas mabuti daw kaysa sa araw ng birthday. Kanina pinag-pray natin yung mga may birthday. Bakit? Paano natin i-interpret ito? Bakit mas mainam ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng birthday o karawan? Bakit? Tandaan natin, hindi natin sinasabing hindi maayos ang may mabuti kang pamahid, mamahaling pamahid, hindi sinasabing masama yun, o kaya araw ng birthday or kapanganakan, hindi natin sinasabing hindi maganda yon. Kasi nakikita natin yung word mas mabuti. So, ibig sabihin, mabuti naman yung araw ng kapanganakan, pero mas mabuti ang araw ng kamatayan. Mga kapatid, Kristiyano lang makakaintindi nito. Sa totoo lang. Kapag hindi nyo naiintindihan ito, magtanong po kayo. Si Pablo naiintindihan po ito. Kaya nga niya sinulat sa Filipos chapter 1 verse 21, sapagkat sa ganang akin ang mamuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay, ano daw? Pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito ay magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Ano, kamatayan o kabuhayan? Ang mabuhay. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang sabi ni Pablo, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. To depart and be with Christ. To die and be with Christ. Gayon may mananatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Kung wala kayo kay Kristo, hindi niyo mauunawahan po itong katotohanan na sinasabi ni Pablo. At sinasabi at binabanggit din ni Solomon. Ngunit para sa atin na nakakaintindi na si Kristo ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hinihikayat tayo ng ating theology na sumang-ayon sa sinasabi ni Pablo, na sumang-ayon sa sinasabi ni Solomon, na ang araw ng kamatayan ay dapat ang pinakamagandang araw ng ating buhay. Yung mga mas matatanda sa atin, kagaya ko, ay mas nauunawaan na po ito. Automatic, pag tumatanda ka, nauunawaan mo. Lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, lalo na kapag ikaw ay nahihirapan, lalo na pag nagkakaroon ka ng mga kapansanan. Mga kapatid, wag niyo akong maliin. I'm not saying it's the act of dying, yung hindi natin pinag-uusapan dito ang magkakasakit ka, lalala ka, gagastos lahat ng kamag-anak mo, mahihirapan ka. Or sa English, the act of dying. Ang tinutukoy natin dito is death itself. The time of death is the most glorious thing that a believer in this life could have. Maaaring kinakatakutan, kinamumuhian po natin ang kamatayan, pero dapat para sa mananampalataya, ang kamatayan ay pagsasama na agad-agad sa ating dakilang manunubos. Kaya naman ang araw ng kamatayan ng isang mananampalataya ang pinakamagandang araw sa lahat. Tinalo pa ang may birthday. If our theology is true. Because the day itself, sabi ni Paul, sa binasa natin, depart and be with Christ. To die and be with Christ.
Alam mo, sinasabi ko rin po sa sarili ko yan. Siyempre, gusto po natin mabuhay pa. Maraming pagkakataon, natatakot pa tayo sa kamatayan. Pero ang sinasabi sa atin ng mga talatang ito, sanayin natin na maghanda para sa ating destinasyon na ito. Sabi ni Thomas Boston, the Puritan, sabi niya, in the day of his birth, he was born to die. In the day of his death, he dies to live. Kent Hughes sa aking pinag-aralan na pillar sa Preaching the Word commentary, sabi ni Kent Hughes dito, the day Jesus was born was one of the best days ever, Christmas. But even that blessed day is not the best day. It is not the birth of Jesus that saves us. Although, of course, he had to be born before he could die. But rather, it is the death of Jesus that delivers. The shedding of his blood for the atonement of our sins. That's the more important day. We're not taking away Christmas and the day Christ was born. But we're saying his death was so crucial for us. Patuloy tayo sa verse 2, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa sa bahay ng pagdiriwang. Ang sinasabi niya dito, mas maganda at mas makakabisa ang pumunta ka sa isang wake kaysa isang birthday party. Para daw, makita natin ang eternity. Kasi pag tinitignan mo yung patay, anong ginagawa mo sa sarili mo? Nako, ako rin yan someday. Nako, may mapag-iiwanan ako. Nako, baka kailangan isipin ko na magpakaayos na ako ng buhay or whatever it is. There is a time of feasting. There is a time ng pagdiriwang. Walang problema doon. Hindi natin sinasabing masama po yun. Alam po natin, yun ang pangako sa atin ng ating Panginoon Jesus. That's why we have the Lord's Supper. Next week, we will have the Lord's Supper. Sabay-sabay po tayo sa taas. Ito yung anticipation natin that we will have a feast with our Lord together. Pero sinasabi ni Solomon at ng banal na salita, ang mas makakabuti sa atin ang pumunta sa isang libing o sa isang wake kaysa sa isang festival. Tinuturuan tayo nito maging matalino sa ating paraan ng pamumuhay at maghanda sa kamatayan. Iniisip natin ang taong namatay pag pumunta tayo doon. Iniisip natin ang kanyang mga iniwan, yung kanyang mga utang o kanyang mga kayamanan. Biglang dadami ang kamag-anak. Sa panahon ngayon, mas madali na ito. Tignan ang kamatayan. Ang uso na ngayon ng cremation. Diba? Mga pulis na lang na kailangan tumingin ng mga bangkay. Mga photographer na lang. Mga med students na lang, mga doktor na lang ang kailangan tumitingin sa mga patay. Tayo, hindi na. Parang gusto na natin kalimutan. Kahit ang ating lingwahe, ang ating pananalita, pumanaw na siya. Iniwan na tayo. He has departed. He has expired. Ang gaganda ng mga salita eh. He goes to a better place. He has passed away. Siya'y natutulog lamang. He is with His Creator. Lahat ng lingwahe natin, pera lang ang gusto natin, ang katotohanan. Ang salitang patay na. Siyempre, di ba, hindi naman din tayo pupunta sa isang wake, puntahan natin yung kaibigan natin or yung namatayan, grabe, patay na oh. Di ba, hindi mo naman gagawin yun eh. Pero ang sinasabi ko lang dito is, kailangan iniisip po natin, pino-prepare po natin ang sarili natin para sa kamatayan. At in that way, kung babalikan natin ng verse 1, pag patungo po tayo sa kamatayan, kailangan maganda ang ating pangalan. Sabi nga ni Paul Washer sa Shepcon, di ba? Kung pinanood yung Shepcon, kahapon nangyari yun, si Paul Washer sabi niya, John MacArthur is dead. R.C. Sproul is dead. Puro siyang ganun eh. Natatawa yung mga tao na na-awkward. Pero totoo eh. Hindi natin sinasabi masyado yung dapat natin marinig para sa sarili natin. Parang sinusugarcoat po natin yun. And naiintindihan naman natin, di ba? Pero mas makakabuti para sa atin na harapin ang kamatayan.
ng may katalinuhan na malalaman natin na ito ang ating landas ng lahat ng tao para maisapuso po natin ito. Yun din ang sinasabi ko sa aking mga anak eh. We are all going to die. May biblical wisdom po dyan pag tinuturuan po natin maaga pa lang, mamamatay ang lahat. At ang mananampalataya kay Kristo ay dapat maging handang mamatay at mamatay ng maayos na may mabuting reputasyon. Yan ang ating tungkulin at nangangailangan ito ng paghabang buhay nagpanghahanda. Pag pinupuntahan po natin ang next verses, ganun pa rin ang kanyang tema. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagkat sa kalungkutan ng muka ang puso ay sumasaya. Ang puso ng pantas o ng wise ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Verse 3 sinasabi, sorrow is better than laughter. Again, may comparison. Hindi natin sinasabing bawal ang tumawa. Killjoy naman masyado yun. Sinasabi ni Solomon dito, it is better, mas mainam. Laughter is good. Ngunit ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang simpleng punto. Mas marami kang mapapala sa pamamagitan ng matalino sa pagninilay-nilay sa mga kamatayan. Naiisip natin na darating tayo sa parehong kapalaran at na naghihintay sa atin. At ang mga puso natin ay naaayos at tumatalikod mula sa kahangalan. Ang pag-iisip tungkol sa kamatayan ay nagpapatahimik po sa atin. Mga kaibigan, ayoko naman maging fanatics po tayo. Na parang, kamatayan na lang ng kamatayan si Kuya Peter. Wala nang sinabi kundi patay dito, patay. Hindi. Pag-isipan lang natin po ito. Pagplanuhin din natin na ayos to. Isa puso po natin na iiwanan natin ng lahat na nakakasama natin dahil tayo ay mamamatay. Hindi tayo dapat maging katulad ng mga umiiwas. Ayaw natin umiwas. Harapin lang natin, yung sabi ng scriptures. Huwag natin itatanggi ang posibilidad na pwede kang mamatay. Hindi rin din tayo dapat maging katulad ng mga taong ginagamit ang kamatayan bilang lisensya. Mamamatay din lang ako eh. Di gagawa na ako kalokohan. Di iinom na lang ako sa isang kanto. Di magsasaya na lang ako hanggang mamatay. Ngayon kung sinuntok ko siya, wala, Hindi din ganun. Hindi ganun ang pag-iisip ng kamatayan. Dapat ang pag-iisip natin ng kamatayan in light of eternity. That's why ang sinasabi dito, you want a good name. Kasi meron tayong buhay na walang hanggan. Pag iniisip natin ang kamatayan, may isip natin, bakit na tao namamatay? Dahil sa curse. Sabi nga ni Moises sa Awit chapter 90, verse 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Ipinapaalala na ang paraan ng ating pamumuhay, mahalaga siya ngayon. Kaya yung mga konting panahon na lang, let's do the best with what we have. Paano ba dapat ako mabuhay? 57 years old? Ano dapat ang aking gawin? Kasi naisip ko mamamatay ako someday. How will I serve you, Lord? Muling itinatalaga sa ating mga sarili na mamuhay sa liwanag ng eternity. Huwag natin palampasin the benefits sa pagninilay-nilay sa kamatayan. There's a lot to be learned if we just accept it. That's my first point. A second point is pagyamanin ang karunungan ng makadiyos. To cultivate wisdom. First one, pagnilay-nilayan natin ang kamatayan. Pangalawa is pagyamanin ang karunungan na makadiyos. Ito, marami siyang payo. Si Solomon, 5 yan. Ang unang-una ay sinasabi niya, makinig daw tayo to rebuke o sa saway ng karunungan. Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas o ng wise. Di ba?
Nasasaway ba kayo? Sino bang hindi nasasaway dito? Kapag hindi ka nasasaway, kapatid, ay may problema ka. There is much value in receiving corrections. Everybody has to be corrected. Everyone in this place, everyone in this world. May katotohanan sa sinasabing, we are who we listen to. Kung makikinig tayo sa mga pantas o mga matatalino, tayo din ay magiging matalino. Ganito rin ang prinsipyo sa mga hangal o sa mga fools. Kung tayo ay makikinig sa kanila, ano mangyayari sa atin? Sooner or later, ganun na rin ang ating buhay. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matutong mamuhay ng maayos sa mundong ito ay ang pagtanggap ng pagtutuwid mula sa mga maayos na tao, sa pastor nyo, sa mga may alam sa Bible, sa mga nakikita yung buhay nyo sa labas. Eh syempre, di ba parang sinasabi natin, oh, I think I'm like this, I think I'm like that. Eh, ano kaya tingin ng ibang tao sa'yo? Hindi mo matatanggapin yun? Mukhang okay naman ako okay naman ako sa ano ko. Hindi, bro, hindi. Kailangan makikinig tayo. At ayun ang sinasabi dito, mas mabuti ang makinig sa saway na pantas. Yung mga pakikinig mo sa mga hindi mo gustong marinig, kailangan natin yun, mga kapatid. Hindi lang ito totoo sa ating theology or sa church, totoo din po ito sa ating buhay. Sa coaching na lang, sabihin mo, ayoko makinig sa mga assistant ko, sa player ko. Hindi pwede. Kailangan lahat, kukunin mo yan, pakikinggan mo sila lahat, tapos sabihin mo, oo nga, mali pala ako. Hindi ko makita yung perspective. Alam mo, sa coaching, ito sasabihin ko sa inyo. Kapag nakaupo ka sa bench, at ganito yung level mo, iba yung nakikita mo sa umupo ka sa bleachers, at tignan mo from afar, iba yung perspective na kukuha. So minsan ang ginagawa ko pag nakikinig na nanonood ako, napunta na sa basketball, nanonood ako ng ibang teams na gusto ko makita kung anong philosophy ng basketball nila para may mapulot ako. Hindi ako manonood sa floor itself. Aakit ako ng 2-3 palapag para makita ko yung perspective. So that I will see not what I usually see in floor level, pero yung level na mas mataas. Ganon din, kanina binigay ko sa daily chores natin, di ba? Minsan ayaw natin magpaano, magaling ako sa ako na nga maghuhugas ng pinggan pakikialaman mo pa ako. Di ba? Pero sa totoo, yung sinabi nga sa akin, unahin mo yung pinggan, unahin mo yung mga baso kaysa sa mga pinggan. Bakit? Kasi mamamantikahan yung mga baso pag inuna mo yung kaldero na nagluto ka ng crispy pata. Di ba? Crispy pata mo, ginano mo. Tapos na. Tapos mga baso. Teka muna, mas mahirap hugasan yun. Siyempre, unahin mo yung mga baso kaysa sa mga malalaking palayok. Tama? Mali. Tama, di ba? O minsan, sinasabi sa iyo, parang, ayoko, hindi, bahala ako dito. Di ba? Yung pala, pride lang natin, ayaw natin makinig. By nature, ayaw po natin maging corrected. Corrections aren't what we want to hear. We prefer listening to the song of the fools. Ang awit ng mga hangal. Usually in the guise of praise. Di ba? Sabi nga ni Jesus dito, di ba? Sa John chapter 5 verse 44, kausap niya ang mga Pharisees. Sabi niya, paano kayo mananampalataya kayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi nyo hinahanap ang kaluwalhatian mula sa tanging Diyos? You receive glory. In English, you receive glory from one another. Uy, ang galing mo. Alam mo yung Torah. Oh, ikaw nga, ang galing mo mag-preach. Oh, bawal yung sabihin, hindi ko gusto yung, di ba? Walang mangyayari sa atin. We have to listen to rebuke. Be open to rebuke. Sa verse 6, sinasabi sa atin, di ba? Yung lagitik ng mga tinik. Sprikitik. Ganda na sinasabi, di ba? Ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palayok, gaya ng halakhak ng hangal. Ito ay may walang kabuluhan. Ang ibig sabihin po yan, para daw yung tawa ng isang hangal or the fool's laughter, sandali lang yan. Para siyang lagitik ng mga tinik na naglagay ka ng apoy
hindi siya uling eh. Di ba? Yung mga thorns na nilagay mo, sa pag nilagay mo doon, maingay ka agad yun. Sandali lang, tapos wala na. Mas okay talagang mas maigi yung uling daw. At yun din daw ang parang sa ang tawa ng mga hangal. The laughter of fools. Ito yung kanyang paghahambing. Pero sabi ni Lord dito, dapat tayo ay maging seryoso. Seryoso tayo sa buhay, hindi tayo sumusunod sa mga hangal. Kung hindi, kailangan po natin isipin yung mga apoy ng paghuhukom or the fires of judgment. We cannot live our lives as fools because laughter, foolish laughter, will perish forever. Sa verse 7, sinasabi dito, tiyak na ginagawang hangal ng pang-aapi ang pantas at ang suhol ay sumisira sa isipan. Alam din po natin yun. I think a few weeks ago, may nag-preach dito, I think si Brother Carlo yata, tungkol sa bribery, tungkol sa panunuhol. Hindi po maganda ito sa ating mga puso. Anumang uri at anyo ng pagsusuhol, ito ay mapanganib. Bukod sa nagiging makasalanan to at mali po para sa atin, pag nasanay po tayo sa suhol, pinapahina nito ang kaalaman natin sa pagdedesisyon ng tama at mali. Lalong totoo ito sa mga may maimpluwensyang posisyon. Ang suhol ay sumisira sa ating character. Ang suhol ay sumisira sa ating pagkatao. Ang suhol ay nagbubukas ng pinto para sa ibang mga uri ng kasalanan, makasalanang gawain. Ang suhol, kung ibabalik natin sa pangalan or reputasyon, ay isang suhol lang, sira na yung pangalan. Naalala nga natin, di ba? Dami natin mga kaibigan, mga pinakikinggan pa natin, mga preachers. Isang one miss you die eh. One miss you die. Kaya nga sabi sa verse 8, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimulaan nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Ito naman is yung patience, yung pagpapasensya ng isang tao. Circular na naman ito. Yung suhol, yung pasensya, pag tinignan natin yung verse 1, di ba sabi, a good name is better than a good ointment. Yung good name na yun, dapat wala kang suhol. Yung good name na yun, dapat mapasensya ka. Yung good name na yun, dapat hindi ka laging nagagalit. It is circular as we look at the first verse. Wrong decisions can cost his reputation. And then mga taga-advise mo pa, mga hangal na awit, singing the song of fools. Hirap, di ba? So kailangan kumukuha ka rin ng karunungan, kaalaman, wisdom sa mga nagsasaway sa iyo. Along with those things is patience. Because we need patience because we are going to live. The Christian life is a marathon. It's not a sprint. Patience is needed to see things at the end. Patience is needed in the things, in business, in relationships, in spiritual maturity. Hindi ko pwedeng biglain yung tao, oy, tumanggap ka na kay Kristo. Bakit hindi ka pa ganito? Hindi, kailangan ko rin ng patience. Kailangan nyo rin ng patience. Konektado lahat itong na verses eh. So from verse 5 to verse 12, ito yung part na talagang wisdom ang binibigay sa atin. Pag tinignan natin ng verses 9 and 10, sabi dito, kanina patience, di ba? Mahalaga ang katangian ng pagpapasensya. Saan natin nakukuha yan? Sa verse 8, ang matiising espiritu, that's patience. Pagdating sa verse 9, konektado pa rin. Patience sa verse 8, verse 9, huwag ka maging magagalitin. Be slow to anger. Huwag kang maghanap ng mga bagay na ikagagalit mo. Mas mabuti na iwasan mo. Diba? Pag pag nag-reels ka sa gabi, pag nag-cellphone ka,
Matutulog ka na, tapos ka na may makikita ka. Kanina yung ginawa ko. Yung makakita kang mga bagay na magagalit ka lang, alam mo yun? Tapos may dopamine effect na parang, nakakainis, bakit ko binuksan yun? Tapos pag tinignan mo yung reel na yun, pag nilike mo, o kahit hindi mo nilike, tinignan mo lang, next reel, gano'n na naman. Hanggat dumating ka, kanina yung example ko, yung may barilan sa Paranaque. Nakakainis naman, nagbabasketball lang, nagbarilan. True story po ito. Mamaya, naiinis ka na. Alam mo, mas mabuti minsan iniiwasan na lang natin yun. Kasi sabi sa verse 9, huwag kang maging magagalitin. Huwag nating hanapin ang mga pagkakataon magalit. Mas mabuti nang iwasan po natin. Hindi rin makakatulong sa atin. Minsan dahil naiinip tayo, naghahanap tayo ng mga taong masisisi, naghahanap tayo ng mga ikagagalit. Huwag na. Relax. Sabi sa verse 8, patience. Verse 9, be slow to anger. Madalas natin sinisisi sa ibang tao ang ating mga pagkakamali. Kahit sa bahay, kahit sa ating mga kapatid, sa ating magulang, sa ating mga anak. Hindi tayo dapat naghahanap ng mga bagay na ikagalit. Hindi tayo mauubusan ng mapupuna sa totoo lang. Gusto mong punahin yung gobyerno, gusto mong punahin yung kalsada, gusto mong punahin yung preaching, gusto mong punahin yung ibang church. Nagiging hangal tayo kung wala tayong nakikitang katapusan ng galit natin at walang solusyon, pinag-uusapan lang natin. Mahirap. Tatanda kayo. Makakalbo lang kayo. Kadalasan, pinapaalala nito ng social media sa atin. Minsan binibigyan nga tayo ng plataforma para magalit ba? Magreklamo. Sabi sa Santiago chapter 1, let every person be quick to hear. Maging mabilis sa pakikinig. Yun yung sinabi sa verse 1. Quick to hear wisdom. Marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sabi ni Santiago, ni James yan sa New Testament. Moving on to verse 10, huwag mong sabihin bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito, sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito. Huwag mong sabihin, bakit nung araw na mas masaya tayo? Sino mahilig gumawa ng ganyan? Mga kapanahon ko. Dapat ganun eh. Wala naman kayong sinabi. Yung 80s music namin, wala kayong sinabi. Mga kabataan, 80s, the best. Yun lang ang totoo. Pero sa ibang bagay, huwag niyo sasabihin yun. Sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito, sabi ni verse 10. Ang nostalgia, pag tinatawag natin, ay kadalasang hindi nakakatulong. Nostalgia is often unhelpful. Ano ang nostalgia sa Tagalog? Galimgim. Galimgim. Hindi niyo alam yun. Lalo na ikaw, hindi mo alam yun. Pero naiintindihan niyo po ako, the nostalgia. Isang pamilyar na ugali natin bilang mga individual, lalo na sa mga kasing edad namin, ang pagkukumpara ng the good old days versus ang panahon ngayon, sometimes it is not helpful. Kasalanan ba? Hindi ko sinasabing kasalanan. Nakakatulong ba? Minsan hindi. Ayon sa ating talata. Bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito? Hindi ako nagsabi niyan, si Solomon. Parehas lang ang lahat, mga kapatid. Subukan mong hanapin ang kasalanan ngayon. Meron din nung panahon ni Solomon, panahon ni Jesus, panahon ni Pablo, panahon ng reformers, hanggang ngayon. Ang panunuhol na pag-usapan natin, ang pangangapi or oppression, ang prostitusyon, alam na alam natin meron nung araw. Ang pangangalunya,
Ang homosexuality, lahat meron yan nung araw. Kaya wag na wag mo sabihin na mas ma-okay nung araw. Unang araw ay mas mabuti. Hindi nakakatulong yun. Even if we talk about living in society today, hindi natin pwedeng sabihin mas mainam ang araw nung araw kaysa ngayon. I'll give you one word. Kanina ginamit ko rin to. Plumbing. Plumbing. Mas okay ba yung plumbing nung araw? Imagine a world without plumbing. Kung wala kang gripo, ano? Ay hirap ng buhay mo. Isipin mo yung isang type of plumbing, kubeta, kung wala kang kubeta. Ang hirap ng buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, oh, I miss the good old days, wala kaming mga kubeta, wala kaming... Hindi pwede. Refrigeration, medicine, mode of transportation, technology has made us all live like kings. Si Rockefeller, the first billionaire in the United States in the 1920s, lived a less fulfilling life than us. Less comfortable life than us, all of here. Kaya nga sinasabi dito ng ating talata, sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito, it is from discontent. And it is from discontent you always say, bakit nung araw ganyan? Hindi. Okay lang. I'm not saying huwag tayo maging nostalgic. Kanina yung ate ko nandyan. Ang hilig namin pag nakikita kaming 8 magkakapatid, naalala mo nung wala ka pa, nung pa tayo, nilulunod ka pa namin sa sa swimming pool natin at saka sa beach. Naalala mo yung aso na, walang problema. Ang problema is kung may discontent tayo today sa mga nangyayari at sinasabi natin, nung araw mas maganda, hindi natin sasabihin yan. Bakit? Parang sinasabi mo, hindi si God ang may control. Sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito. It is from discontent, it is from hindi ka masaya. Mamaya sa verse 13 and 14, i-explain ni Solomon na sasabihin sa inyo, na spoiler na rin para sa inyo, is that God is in control of your economics, and He is in control sa masaya, sa kinakanta rin natin kanina, at sa mahirap. It is not wrong to be nostalgic or magalimgim, Tiffany. But sometimes it is not helpful. And that is a fact. Hindi matalinong ikumpara ang mga bagay mula sa nakaraan. Tandaan natin yun. Verse 11 and 12, mabuting gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw. Sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi at ang kalamangan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay nang sa kanya'y may taglay. Napakahirap nitong verse na to. Sabihin ko na lang sa inyo ang sinasabi. Ang matalinong pag-iisip ay mas mahalaga kaysa sa pera or sa kayamanan or sa mana. Wisdom is better than an inheritance. Wise thinking is more precious than money. But obviously, sana meron tayong parehas. At yun din ang sinasabi ng verse. Ang karunungan kasama ng mana ay mabuti. It's good to have both wisdom and inheritance or salapi. Di ba? Okay yan. Pero kung papipiliin po tayo, yung salapi nawawala. Yung inheritance, kahit gaano kalaki yan, nawawala. Yung wisdom is makakabuti sa iyo, lalo na sa mahihirap na panahon. Huwag natin masyadong asahan ang mana dahil hindi ito gaanong mahalaga compared to wisdom sa mga desisyon. Second part. Last part. Alalahanin ang paglalaan ng Panginoon. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Or consider the work of God in English. Sino makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganahan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos parehas.
Hawak ng Diyos ang lahat ng nangyayari at walang magagawa upang pigilan ng kanyang kalooban. It's like in the start of Ecclesiastes, sabi niya, what is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be counted. Ito ay upang idiin ang kanyang sovereignty, ang kanyang control sa lahat ng pangyayari. Kabilang na ang mga nangyayari sa Middle East, kabilang na ang natataas ang gasolina ng 20 pesos, kabilang na ang pagtaas ng lahat ng ating bilihin. Siya ang may control. Alam niya ang nangyayari at alam niya ang hinaharap. At ang katotohanan ay dapat magbigay sa atin ng peace. Na alam natin na siya ang may kapangyarihan sa mga nangyayari. Pag tinignan mo naman yung verse 14, ang susunod na talata, ay ginagawa na ni Solomon itong mas personal. Dahil ipinapakita nito sa atin na ito ay dapat maunawaan sa konteksto ng pamumuhay natin or economics or ating mga sariling kakayahan pagdating sa finances. Ang Diyos ay nagdudulot ng parehang kaligayahan at paghihirap. Kapag maganda ang panahon, sabi sa verse 13 and 14, dapat tamasahin ng isa ang kasaganahan at magpasalamat sa Diyos na nagpapahintulot sa atin ng kanyang pagpapala. Alam mo, isang bagay na tumatak, nandito kayo last week, di ba? And the week before. Isang bagay na tumatak sa akin, yung huling sermon ni Alvin, ang ating guest speaker, na ang katotohanan na binigyan ng Diyos ang kayamanan at kapangyarihan upang tamasin ang mga ito. Kumbaga, Ecclesiastes chapter 5 verse 19 says, God has given the wealth and the possession and what? And the power to enjoy them. Pwede palang may power ka, pwedeng may riches ka, pwedeng may good health ka, but God doesn't give you the power to enjoy. And so you won't enjoy it. Grabe, no? I can be the richest man, the healthiest man, the most accomplished man. But if God does not want me to enjoy it, wala akong magagawa. Ang nasa utak ko, ay, dapat mas mayaman pa ako sa ano. Ikaw na pinakamayaman eh. Hindi, dapat yung dalawa, yung number 2 tsaka number 3 sa pinakamayaman, dapat mas mayaman pa ako pag pinagsama mo yung pagyayaman. Whatever. Iisipin ng mga mayayaman, ganun sila mag-isip eh. Pero lang yung ating pastor. And when these things happen, verse 13 tells us to enjoy it and just to thank God for it. And that He is in total control. Ngunit kapag masama ang panahon, sabi sa verse 14, dapat pag-isipan ng isa na ito ay galing din sa Diyos. In the day of adversity, consider, God has made the one as well as the other. Sa araw ng kasaganahan, be happy. Verse 14. At sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa, yung araw ng kasaganahan. At ang isa pa, ang araw ng kahirapan. Parehas galing sa Panginoon Diyos. Yun ang sinasabi sa atin. God does not allow us to know whether tomorrow will bring unexpected wealth or sudden calamity, but we know that He is in control. Sabi sa Panaghoy, chapter 3, verse 38, alam mo ba kung ano yung Panaghoy? Uy. Sino may alam? Hindi ko rin alam, kaya kunwari. No? Hindi ba sa bibig ng kataas-taasan nagmumula ang masama at mabuti? Si Job, chapter 1, verse 22, alam niyo yung kwento ni Job. Pero sinabi niya ito, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. He did not sin and charge God with wrong with all the things that were happening. Because alam niya, God is in control, which is our third point.
na we consider the Lord's, inaalala natin ang paglalaan ng Panginoon, ang kanyang soberanya. Alam po natin yun. So yun yung 3 points po natin. Pero sa ating pagtatapos, sakto low power na yung aking ano. Ano ang title natin? Mabuting payo para mula sa mabuting balita. Magandang payo galing sa magandang balita. Kanina iba yan eh. Ito ay maaaring naaangkop sa sino mang matalinong tao. Muslim, Buddhist, kahit na isang humanista, pwede. Itong sinasabi natin ngayon, pwede. But Solomon is actually giving advice at na mabuting payo na nagtuturo sa isang upright na makapangyarihang Diyos. Nagbibigay siya ng buhay na ginagabayan ng Diyos na hindi sumasalungat sa tunay na karunungan, kundi lumalagpas dito. Ano ang pagkakaiba ng bahaging ito? Ecclesiastes chapter 7, sa Code of Hammurabi na pinagsimulan natin. Ang bahaging ito ay tumutukoy sa isang Diyos na nagmamahal sa atin at nais na mamuhay tayo ng maayos. Kaya dapat hanapin natin ng isang mananampalataya ang kamay ng Diyos sa salitang ito. Kaya naman sa mga huling talata ay hinihiling ni Solomon sa readers na sabi niya, isaalang-alang ang Diyos at ang kanyang gawa. Pero, mga kapatid, ang magandang payong ito ay maaaring magmukhang batas or Code of Hammurabi lamang. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Code of Hammurabi at ang banal na kasulatan ay ang payo ay sa atin ng scriptures is na mamuhay tayo in light of eternity. Advice is given in light of eternity. Kaya nga ang magandang payong ito ay hindi mananatili kung wala ang mabuting balita. If you do not have eternity, ang sama ng aking sinasabi, ang sinasabi ni Solomon sa atin, baliwala yan. Mga kapatid, alam mo, Proverbs, wisdom literature, uso ngayon yan. Pag tinignan mo ang mga kaibigan yung walang pananampalataya, pero pag mag-post, ang gaganda. Wisdom literature, Proverbs, Psalms. Huwag kayong magulat kung makita nyo yung mga kaibigan nyo nagpo-post ng ganyan. Mula sa Biblia, nang wala man lang kaalaman kung ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesus na ibinigay na biyaya para sa kung sino man tumanggap. So all this talk, lahat ng pinag-aralan po natin, contemplating death, pinag-iisipan natin, cultivating wisdom, listening to the wise, considering the providence and sovereignty of God, is bad advice if you are apart from Christ. If you are apart from Christ, iba sasabihin ko sa inyo, eat, sleep, and be merry, for tomorrow you die. Brethren, I will not assume that everybody is a believer right now. We are going on our 11th year anniversary next week. Nandun tayo sa taas. Pag pumunta kayo dito at wala po kami, hindi po rapture. Kamali ka lang, nalimutan mo lang. Akyat ka sa escalator, isa. And we will be celebrating it next week with lechon. With pansit. Let's celebrate. Pero it is unwise for us to assume that everybody in this room knows Christ. Jesus said to the Pharisees, sabi niya dito, sinasaliksik niyo ang mga kasulatan, ang Bible, sapagkat iniisip niyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero ano sinabi ni Jesus, verse 40, nakakatakot, sibalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Man, baka meron sa atin. You know the scriptures, but you haven't been to Christ.
You know the scriptures, but you haven't received His grace. 11 years, mga magkakapatid. Baka magkasama tayong 11 years. Ang mga pastor nyo, hindi kayo hahayaan na hindi saliksikin ng inyong mga buhay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13, di ba? Test yourselves if you are in the faith. Tignan natin. Mamaya pag uwi mo, tanungin mo, Lord, naibigay ko na ba buhay ko sa inyo? Baka ang meron lang natin is self-righteousness, mga kaibigan. Self-righteousness and knowing Scripture. Iba yun from knowing Jesus Christ. The Scripture should lead you to Jesus Christ. At yan ang sinasabi sa John chapter 5 verses 39 and 40. Sabi ni Solomon, self-righteousness, that's vanity. Only righteousness given by God is what we need. Kaya itong magandang payo, pag walang magandang malita, ay baliwala. Kailangan magkadikit yan. Ang magandang payo para mabuhay sa buhay natin na ito, na panandalian lamang, dapat nakadikit with the good news of Jesus Christ. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat, Pastor Pedro, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Ang kamatayan ay darating at ito ay isang pangyayari na hindi lamang natin dapat asahan at bilang Kristiyano ay ikasaya sapagkat dito nagsisimula ang realidad ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos, kundi dapat ding pagsikapan. Sabi nga sa awit, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Karunungan na nagbubunga ng buhay na naghahangad na makita ang kaluwalhatian ni Kristo, na balang araw ay lubos nating mamamasdan. Ito po ang ating dalangin, that we see Christ even now in our lives, in all that we do. And we will behold His glory in all of eternity. Please rise. Tayo po ay sabay-sabay na umawit. Holy Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. Great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ.
our King. Help us see Christ. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Promised helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. May mga announcement po tayo. PDF 242 Bible Study this Thursday, March 12 at 7 p.m. dito sa GFC Center. Join us for session number 4 of our study entitled The Crown of Creation Part 2, The Creation of Man and Woman. Napakaganda po ng studying ito. Si Brother Carlo Leal ang magtuturo at siya po ay part 2 na siya ng kanyang turo. Tapos, may pagkain after. So, be with us. Stay with us dito. Napakasaya namin always every Thursday night. Golden Ladies Bible Study, pangalawa. We invite all seasoned ladies to gather this Friday, March 13 at 1 p.m. here at the GFC Center. Pumunta po kayo. Hindi po kailangan maging golden kahit under 50. Pwede doon po dito, basta babae. Sing and pray this Saturday for everybody, for all the members of GFC. March 14 po ito, 4 p.m. live here at the GFC Center. And this coming Sunday, 11th year anniversary, mark your calendars for our joint worship service. This coming March 15 at 10 a.m. at Madison's Events Place, 3rd floor. Mga kapatid sa Tagalog, sa hapon, wala po tayong afternoon service. This is the time na gusto natin yung mga taga-morning and yung mga taga-afternoon magsama as one because we are celebrating 11 years already. Okay, so next week, alam ko sanay kayo sa hapon, konting sakripisyon lang, 10 o'clock po tayo. Bakit 10 o'clock, hindi 1:30? Bakit nga ba? Hindi ko alam. Kasi para mas mahaba yung time for fellowship. Okay? There will be only one service. If you would like to contribute or bless the pot, please feel free to do so. Makipag-coordinate lang sa likod. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming araw na ito, Lord God. Salamat sa blessing nyo. Magmula po, Panginoon Diyos, sa aming call to worship, to worshiping and singing songs to you, maging sa Bible reading and to the sermon, and even to all the things that you allow us to enjoy. Lord, we thank you. Would you just send us out, Panginoon Diyos? Send us out. Allow us to be your salt and light. Bigyan niyo kami ng pagkakataon makapag-share ng gospel. Lord, protektahan niyo ang bawat isa. Kayo rin po ang may alam. Sabi nga sa verse 14, kayo ang may alam, and we just pray that you are able to provide for each and every one, sa mga nangangailangan, sa mga nagtatampo po sa inyo, Panginoon Diyos, may mga ilan-ilan. Would you meet them? Kayo na po lumapit sa kanila. Kami po matitigas po ang aming ulo. At sa mga may karamdaman, may sakit, Lord, you are the one who can heal us as well. And so we are comfortable coming to you because we know that you are a God who provides, who heals,
who is in charge of all our emotions, we come to you. Allow us, Lord God, to just thank you the rest of the week. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you, and may the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everybody.